Before we start, syempre, alam niyo na kung anong gagawin natin ngayong umaga. Sige, batiin mo muna yung katabi mo after mong batiin yung ating first timer. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ang umaga kasi pinagpala ka. Okay, so nasa last installment na po tayo ng series natin entitled Discipleship. So sa series po natin, pinag-usapan po natin, ano ba ang ibig sabihin ng word na discipleship? Amen? Ano ba ang tunay na meaning ng salitang disciple? Amen? Paano tayo mamuhay bilang disciple of Christ? At bakit kailangan po natin mag-disciple? Okay? So, bakit ba natin pinag-uusapan yan? Kasi para mapalawak natin ang Word of God, ang Kingdom ni Lord. Amen po ba? Amen. Because we believe that every believer is every believer is a leader. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Bakit? Anong sabi ni Lord? John chapter 15 verse 16. Anong sabi dyan? 1, 2, 3. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Yung iba parang kanina nung binasa yung first word, no? You did not choose me. Parang hugot na hugot no? Okay, so just to make it clear, itong verse po na to ay hindi tungkol sa panliligaw, mga young people, ha? Madalas yung ginagamit yan pang pick up line Hindi yan tungkol sa panliligaw, ha? Okay? So, this verse is about being fruitful. And as a Christian, kung babalikan po natin yung mga previous verses dyan, sinasabi ni Lord na kung sino mang manatili at sino mang sumampalataya sa Kanya ay mamumunga at pagpapalain. Amen? Sino dito gusto ng pagpapala? Okay, sabi ni Lord, mamumunga at pagpapalain. Pero yung mga taong hindi mag-i-stay sa Kanya ay itatapon na lang sa dagat-dagatang apoy. Which is, saan? Sa impernes. Okay, sa impyerno. Kaya ang sabi ni Lord, hindi kayo ang pumili sa akin, pero ako ang pumili sa inyo. At hindi lang po dyan sinabi ni Lord na humayo kayo, mag-share kayo ng Word of God. Ang sabi ni Lord, humayo ka, mamunga ka, at manatili ang iyong bunga. Okay? Parang coach, okay. May aalagaan. Amen? Bakit? Sabi niya, will last. Ibig sabihin, manatili. Hindi porket na pa-encounter na natin, na ipasok na natin sa ministry, ay okay na. Okay? Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng salitang discipleship. So, discipleship means caring. May aalagaan ka. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, aalagaan kita. Okay, yung iba parang kinilig Okay, so bakit? Okay, kasi ang isang bunga, kapag nag-mature ang isang bunga at inalagaan, naniniwala ba kayo na namumunga din? Amen. Okay? So, that is the reason bakit kailangan po natin na mag-win ng soul and make disciple. Amen? Sino po dito gustong mag-win souls and make disciple? Amen? Kasi kapag ikaw, meron kang desire na mag-win ng souls at mag-disciple, anong pangako ni Lord? Sabi niya sa dulo, sabi niya, whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen ba? So the more pala na sumusunod ka kay Lord, the more na nagdi-disciple ka, patuloy ang pagpapalang bubuhos sa'yo. Amen? Question, sino dito na may pinagpe-pray ka na, ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray kay Lord, pero hanggang ngayon hindi pa nasasagot? Meron, lahat tayo meron. Tama ba? Kung wala, sige Lord, ako na lang. Okay, lahat tayo meron. Okay, lahat tayo, meron pong pinagpe-pray kay Lord na hanggang ngayon hindi pa nasasagot. Amen? Pero sabi nga ni Lord, be fruitful first. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbunga ka.
Okay, hindi, ba't yung iba para sabi magbunga nga? Okay, magbunga ka, hindi magbunga nga. Ha? Okay, so, alam niyo po, parte po dapat ng ating pagiging Kristiyano, ang pagiging fruitful. Okay? Ano yung mga yan? Yung pagiging mabuti sa ating kapwa, okay? Pag-aayos ng ating mga character, at yung mga attitudes po natin. Kasi po, sa totoo lang, ang hirap po mag-win ng soul, ang hirap po mag-win ng tao at mag-disciple kung tayo po ay hindi mabuti sa ating kapwa. Tama po ba? Okay? And syempre, bagamat hindi man tayo perfect, pero dapat maayos po ang ating mga character at attitudes or pag-uugali. Bakit po? Para tayo po ay mag-set ng example. Ano po ba ang mission ng ating church? So, si mission, love God, love people, make disciple. Hindi po natin mission na love God lang. Okay? May kasunod po yan. Love people and make disciple. Minsan kasi baka hanggang doon lang tayo sa love God. Nakakalimutan na natin yung love people. Or pwedeng baka nandun lang tayo sa love God, love people, pero nakakalimutan na natin yung make disciple. Malinaw po ba? Kaya this morning, ito pong pag-uusapan natin ay hindi po para lang sa ating mga pastor, sa ating mga leader, kundi para sa ating pong lahat. Dahil ang pagdi-disciple at ang pag-win ng soul sa Panginoon ay hindi lang po trabaho ng ating pastor, ng ating life group leaders, kundi trabaho po natin lahat. Amen po? Parang ganito, sino po yung nag-aaral at nagtatrabaho? Ako lang pa rin, Lord. Okay, meron po dito nag-aaral, nagtatrabaho. Pero, kaya tayo nag-aaral at nagtatrabaho, kasi meron tayong ginugol. Tama? Meron tayong mga expectation. Tama? Wala pang A15, A1 pa lang, nag-e-expect ka na, may sahod ka na agad. Di ba? Sa school, di ba nag-e-expect ka na hindi lang basta pumasa. Gusto ko, may honor din ako. Amen? So the same with the word or yung sinasabi natin na discipleship. Dapat po, okay, alam natin yung purpose at expectation natin kapag tayo po ay nagde-disciple. Amen? Kaya ang pag-uusapan po natin this morning is entitled, From Disciple to Disciple Making. Amen po ba? Sino po dito naniniwala na siya ay disciple ni Christ? Okay? So bilang disciple ni Christ, dapat sabihin mo sa katabi mo, nagde-disciple ka din. Okay? Amen? So paano po ba tayo dapat or paano tayo makakapag-disciple? So number one, purpose. Sabihin mo nga una, purpose. Okay? Dapat alam mo ang purpose mo. Sabi ni Lord, di ba? Matthew chapter 28 verse 18 to 20, balikan po natin. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So si Jesus, kanino siya lumapit? Sino yung kausap niya? Disciple. Disciple ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Lahat ng authority sa langit, sa lupa, binigay sa akin. Kaya anong sabi niya? Go to all nations. Mag-disciple kayo. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng aking Ama, Anak, at Espiritu Santo. At turuan niyo silang sumunod sa lahat ng utos ko. Amen? Anong ibig kong sabihin? Tayo po, bilang mga disciple of Christ, isa sa mga purpose po natin is to win soul and make disciple. Okay? Hindi po disciple natin, kundi disciple ni Lord. Amen po ba? Alam niyo po, naniniwala ko na lahat tayo dito ay soul winner. Naniniwala po ba kayo doon? Like, Coach, hindi ako magaling mag-share ng Romans 6:23.
yung na-invite mo lang yung kapamilya mo, yung kaibigan mo, that is soul winning. Amen po ba? Kung ngayon, hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala na soul winner ka, this morning ngayon, dapat maniwala ka. Amen? Kasi mangyayari po ang isang bagay kapag naniwala ka. For example, ako, naniwala ako, magandang lalaki ako. Mangyayari yun. Naniwala ako eh. Naniniwala po ba kayo? Oh, salamat po sa mga nag-yes. Pero yung mga nakakilala na sa akin, parang alinlangan. So, medyo ganda may angulo ko dyan, ha? Okay, so, ano ibig kong sabihin? Sabi ni Lord, I am with you always. Diba? May word doon na surely. Means, siguradong sasamahan ka ni Lord. Minsan kasi natatakot tayo eh. Baka hindi ko kaya, coach. Kaya mo, bakit? Ang sabi ni Lord, I am with you always. Okay? Ano pa? But you, Acts chapter 1 verse 8. Sabi doon, but you will receive power when the Holy Spirit comes to you. And you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, hindi lang si Lord ang kasama mo. Sino daw? Holy Spirit. Sabi doon, you will receive power from God. Na kung dati, mahihiyain ka, nahihiya kang mag-invite, pero nagkaroon ka ng power, ng lakas ng loob para makapag-invite. Amen po ba? At anong sabi doon? When you receive power from the Holy Spirit, you will be witnesses in Jerusalem. Okay? In our generation, pwedeng yung sinasabing Jerusalem na to is the people who are close to you. Pwedeng yung family mo. Tama? Yung Judea, pwedeng your friends. Samaria, your community, barangay, school. At yung to the very end of the age, kahit saan sa buong mundo. Amen? So, just to make it clear, hindi po yan ang meaning yan, na yung Jerusalem is your family. But, gusto ko lang makarelate tayo dun sa sinasabi ng verse. Amen po ba? Naiintindihan po? Amen? Na ito yung mga areas na nasa paligid natin, ito yung tinutukoy ni Lord para tayo po ay makapag-win ng soul at makapag-disciple. Amen po? We are called by God to make disciple. So this is the heartbeat of Jesus. In John chapter 17, verse 18, ang sabi doon, as you sent me into the world, I have sent them into the world. So, ang gaya ng pagpapadala kay Jesus sa mundo, ganun din po sa atin. Okay? God sent us to win souls and make disciples. Hindi po kasi maganda na tayo ay tanggap lang ng tanggap ng Word of God, pero hindi natin sinishare. Tama po. Dapat pinapasa din natin. Kung hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakapag-share, yung live natin, pwede po natin yang i-share. Tama po? Itag mo yung mga kaibigan mo. Minsan, di ba, yung gusto nga nating patamaan sa Facebook, yung mga post, tinatag natin eh. Okay? So, dapat po i-share natin ang Word of God. Sa simpleng pag-i-invite, pag-share ng ating live, that is discipleship. Okay? Dapat alam mo ang purpose mo. Sabi mo sa katabi mo, purpose. Okay? Next is yung tinatawag naman po nating process. Sabi mo process. Okay? Sabi mo sa katabi mo, magpaproseso ka. Okay? So, ano ba ang picture ng pagdi-disciple? 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi doon, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. So makikita natin si Paul, sinong disciple ni Paul? Sino? Si David? Okay, sinong disciple ni Paul? Si Timothy. Okay? At si Timothy, ang disciple niya is yung mga faithful men o yung tinatawag nating others. So, sino ba itong mga faithful men na ito?
Sila po yung matataba or fat. Okay? Huwag niyo po tignan yung katabi niyo. Okay? Pag sinabi po nating fat, una, yung tinatawag nating faithful, available, and teachable. Pwede niyo na po tignan yung katabi niyo. Okay? Sabi mo, fat ka. Okay? So, faithful, dapat ang tunay na disciple ni Lord, faithful. Amen? Dapat sumusunod, hindi sumusuwag. Amen? At bilang disciple, dapat you are faithful to God. And next is, dapat faithful ka sa isang church lang. Hindi yung Sogsim ka ngayon, tapos next week, nasa One Way Jesus Church ka. Okay, alam niyo po yung One Way Jesus Church? Mamaya, pagtapos ko dito, sasabihin ko sa inyo. Okay? So, same din sa pagdi-disciple. Dapat turuan natin silang maging faithful. Hindi lang sa church, sa Panginoon, kundi sa lahat ng ginagawa po natin para sa Lord. Amen? Kasi ang goal po natin sa pagdi-disciple is multiplication, hindi division. Amen po? And syempre, being faithful, kasama po yan. At kasama din sa paglago, sa pagdi-disciple, is yung tinatawag nating availability or pagiging available. Bakit? Mahirap po kasi mag-disciple kung hindi ka available. Tama? Dapat sa pagdi-disciple, available ka. Sabihin mo sa katabi mo, available ka ba? O may kinilig na naman, pag hiwa-hiwalayin ko kayo, sinasabi ko sa inyo Okay? Maging intentional ka. Kung sa mga personal agenda natin sa buhay, nagagawa nating maging available, dapat ganon din sa pagdi-disciple. Tama po? Hindi yung sinasabi natin na, coach ako, ako life group. Oy, atin ka, youth Oy, atin ka morning service, pero ikaw, nasan ka? 'Di ba? Nasa morning service na, yung in-invite mo, ikaw, nagsiservice ka pa. Okay? So, next sa process is dapat teachable ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat teachable ka. Okay? Parang narinig ako, may chicharong ka. Okay, dapat teachable ka. Dapat tayo po ay marunong magpaturo at hindi nagtuturo. Amen? Marunong ka magpaturo. Coach, paano ba mag-pray? Hindi yung, coach, ikaw na mag-pray. Okay? So, paano ba tayo matututo sa pagdi-disciple? Support, number 1 po yan. Okay, support system po natin ang bawat isa. Hindi po kaya natin ang pastor na nandito lang nagpe-preach pero wala ang leaders, wala ang members. Okay? Hindi rin pwede na nandiyan ang member, nandiyan ang leader, pero wala ang pastor. Amen po? Pero to be clear lang po, si pastor po nasa kabilaan, nasa Malabon. Alam po, pastor? Okay? So, support system po. Hindi lang morning service, night of prayer, mga mentoring, di ba? Pasok po tayo sa ating mga schooling. Bakit po? Kasi doon po tayo nag-i-start matuto. Amen? Kung paano mag-disciple, malaman natin yung process. Kaya sabi mo sa katabi mo, sige, process. Okay, process. Nagkaintindihan na tayo, no? Aldrin yung mic ko, So, paano ba tayo magiging effective sa pag-win ng soul? Let's invite people. Amen? Yung mga katabi nyo na-invite nyo, mag-invite pa tayo. Amen? Because we love God and we love people. Tapos na po ako. Hindi. Okay. So, paano ba tayo magiging effective sa pag-win ng soul? Una, yung tinatawag natin na, sabi mo nga, don't criticize. Okay, bakit? Minsan kasi we attack people before we convert. Mag-share ka lang ng word of God, may nakita kang santo sa bahay nila, sabi mo, oy sis, alam mo, mali yan, dapat hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Kirelaticize mo na agad. Kadalasan, ang unang lapit natin sa kanila, sinasabi agad natin kung anong mali sa buhay nila. Bumili sa tindahan nyo, pagbilan nga po, ano yan? Pagbilan nga po ng foil. Ay, hindi ito pagbibilan.
tigilan mo na yung pag-a-addict mo. Masama yan. Ayaw ni Lord yan. Hinusgahan mo agad yung tao. Di mo alam, pang business yun. Pambalot ng embutido. Amen po ba? Yung iba sa'yo, Coach, 2:00 ng madaling araw, bumibili sa akin. Okay? So, ano pa, di ba? Pre, masama yung paglalasing. Sabi sa Bible, hindi maganda yan. Yes, hindi siya maganda. Pero, we start to criticize them first. Kahit sabi mo pa na sinasabi ng Bible na masama yan, yes, correct, masama po yun. Pero, hindi pa po nila maiintindihan yun. Why? Kasi hindi pa po nila ganong naiintindihan ang Word of God. Amen po? Uy, dapat hindi puro secular song lang pinatutugtog mo. Dapat puro Christian song ang nasa playlist mo. 'Di ba? Eh, wala pang Christian song ang Bini tsaka SB19 eh. Yeah? Okay? So, dapat don't attack people. Don't criticize. Sa unang lapit pa lang natin sa kanila, dapat hindi nila mararamdaman na ginajudge natin sila. Amen po? Okay? Kung ganon po ang way natin sa soul winning, hindi po tayo makakapag-win. Amen po? So, as Christian po, ang trabaho po natin is telling them what is the good news. Kung ano po ang mabuting balita sa salita ng Panginoon. Hindi po kung ano ang mali sa kanila. Amen? Kagaya ng ginawa ni Jesus kay Matthew at kay Zacchaeus. Alam niyo po, itong 2 tao na to, matitinding sinner to sa panahon nila. Diba? Mga corrupt. Diba? But still, Jesus win them. Okay? Hindi lang dahil si Jesus siya, okay, kundi ni-reach out niya without criticism. Hindi niya sinabi na, oy, Matthew, Zacchaeus, dahil kayo mga corrupt kayo, magnanakaw, sama kayo sa akin, disciple ko na kayo. Hindi po ganun eh. Diba? But, ni-reach out sila ni Jesus with love. Amen? Sana ganun din po tayo. Para maging effective soul winner po tayo. Okay, wag po sana mangibabaw sa atin ang judgment. Wag po sana mangibabaw sa atin ang criticism. Amen? Bakit? Kasi dati rin po tayong ganun. Amen po? Pero dahil na-experience po natin ang love ng Panginoon, by His grace, binago po tayo ng Panginoon, kaya sana ganun din po tayo. Hindi po criticism ang maramdaman nila sa atin every time na makakasama natin sila. Amen? Kundi yung love na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Don't criticize. Sabi mo sa tabi mo, don't criticize. Okay? Next is yung tinatawag naman nating make friends, not convert. Okay? So, ito po ang sasabihin ko sa bawat isa po sa atin. Stop winning people kung ang goal mo lang is ma-convert sila as Christian. Okay? So, if you want to win a person in Christ, win them as a friend. Love them. Sabi mo sa katabi mo, love them. Okay? John chapter 13 verse 34 to 35. Ang sabi doon, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciple if you love one another. So ito po ay utos ni Lord. Kung gusto mo po nating maiparamdam at maipakita na disciple ka ni Lord, sabi doon, love them. Not the way you preach, sabi doon, love them. Minsan kasi parang ang basihan natin para masabing disciple ka ni Lord is the platform. Diba? Ministry head ako. Disciple ako ni Lord. Nasa kanan, kaliwang kamay ako ni Pastor. Diba? Nagli-lead ako ng life group. Amen? Ano man, ito po tatandaan ng bawat isa sa atin. Ano man po ang meron tayo dito ay privilege at grace lang ni Lord. Amen po? Because ang tunay na disciple ni Lord at para ipakita na ikaw ay disciple ni Lord is to love God and love them. Amen?
Minsan kasi ang tingin natin dun sa tao, kailangan nating pangaralan, di ba? Para tumama yung buhay niya. Yes, totoo po yun. Kailangan nating pangaralan. Pero ang sinasabi natin dito is win them as a friend. Meron kang concern sa buhay ng tao. Amen? Ano nga ulit yung purpose natin? Love God, love people, di ba? Love your neighbors. Mahalin mo sila gaya ng pagmamahal mo sa Panginoon at sa iyong sarili. Amen? Bakit? Kasi sabi diyan, loving people is the first step to win people. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kasi yung preaching, yes, pwedeng it works, pero for us to be more effective, para mas maging effective tayo, sabi doon, love them. Amen? Sa life group, hindi pwedeng yung mga nila-life group mo is nandun lang as a cell member. Okay? Dapat kaibigan mo din yan. Okay? Minsan kami nag-aaway-aaway. Okay, dapat kaibigan mo rin yan. Hindi kayo nag-aaway-aaway. Dapat malapit sa buhay mo yan. Amen? Amen. Kasi kahit anong dami minsan ng alam po natin sa Bible, sa Word of God, pero kung wala po tayong tunay na pagmamahal doon sa tao at concern, we mean nothing and we gain nothing. Amen po? Bagamat, syempre, mahalaga po ang preaching, ang service po natin, mahalaga po yan, importante po yan. Pero wag po sana nating maging mindset na kaya tayo nagpe-preach is to convert. Amen? Because discipleship is a relationship and winning people to God is loving people for God. Amen po? Kasi doon tayo mas magiging effective by loving them. Kasi minsan, tayo, gusto lang natin mag-preach eh. Preacher niyang tao. Diba? O yan, akin yan yung unang pumasok dyan. Ako nag-invite yan, ako nakakuha dyan. Ako unang nakausap niyan sa pinto. Sige nga, ikaw na nga. Ayaw na makipagtalo sa'yo. Okay? Disciple ko na yan. Minsan ganun tayo. Parang kang recruiter, no? Hindi ka recruiter. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka recruiter. Anak ka ni Lord. Okay? At yung wini-win mo, yung bago sa Panginoon na yan, anak din ni Lord yan. Amen? Lahat po tayo ay anak ni Lord. Amen? Sino po dito hindi anak ni Lord? Oh, ba't may nagtataas dyan? Okay? So, yung wini-win po natin, anak din ni Lord yan. Na gusto po nating maligtas. Amen? Kaya dapat po, ang motivation ng ating puso ay hindi lang para ma-convert, kundi maging kaibigan. Magkaroon ng relationship. Amen? Love them. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Okay? And isa po sa mga dapat nating tandaan para maging kaibigan natin sila or kaibigan na rin sila ni Lord is, syempre unang-una, madala natin si Lord. Madala natin sila sa Lord. Amen? So, para madala natin si Lord, dapat like ka nila. Sabi mo sa katabi mo, dapat like kita. Okay? Bakit? Sa totoo lang po, sometimes, hindi lahat ng message sa Bible ay like ng tao or gusto ng tao. Amen? Kaya lang, anong goal natin? Soul winning by using God's Word. Amen? Question, bakit sa umpisa pa lang parang ayaw nang makinig ng tao sa sinasabi natin? Kasi pwedeng hindi ka nila like. Amen? Sino po dito may like sa akin? Wala. Altar call na po tayo. Okay, dapat like ka nila. Gusto ka nila. Okay, kasi yung first step para makinig sila sa'yo is dapat like ka nila. Amen? Gusto ka nila. The reason kasi minsan bakit ayaw nila sa atin, ayaw nila tayong pakinggan kasi pwedeng sa umpisa pa lang is criticism na yung message mo. Amen? Pinuprove natin na ito ang tama. Diba? Sige, tama ka na. Pero, hindi mo naman nawin yung tao, talo ka pa din.
tama ka nga, talo ka naman. Amen? Bakit? Kasi for us to be more effective, make friends. Diba? For example, may pumasok dyan, naka-short, naka-chinelas. Si tayo mo, oy, nasa church ka. Bawal yan. Diba? Bawal yan suot mo, parang di ka magsisimba. Parang kang akyat bahay. Okay? Another thing, cross-dresser. Diba? Bading. Pumasok, oy, next time, dapat hindi ka na nakadamit pang Brenda, ha? Baka nakakalimutan mo, si Brando ka. Okay? So, let's welcome them. Hindi ko naman sinabi na hayaan natin sila manatili sa ganun status. Pero, wag po mawala sa atin yung pagrespeto sa kanila bilang tao. Amen? The reason kasi minsan, bakit ayaw na umattend ng tao sa church? Kasi feeling nila nahuhusgahan sila. Amen? So paano sila makikinig ng Word of God, ng mabuting balita, kung ang dating sa kanila ay masama? Amen? So we need to be wise how to win people. That person. Kasi kung naipunto nga natin yung tama na sinasabi, pero hindi naman natin na-win yung tao, hindi po effective soul winning ang tawag doon. Ang tawag po doon, effective argument. Amen? Alam niyo po, church, tandaan po natin, we are here to win people, not to win in argument. Amen? Minsan kasi sa kagustuhan natin na i-prove yung pinaglalaban natin na wala na yung pagiging makatao natin. Amen? Naalala niyo po yung story ng babaeng nangalunya, diba? John chapter 8 verse 1 to 11. So, kwento ko na lang, nung bumalik si Jesus sa Mount of Olives, early in the next morning, kinaumagahan, bumalik siya sa temple. And then, ang nangyari, nag-gather yung crowd, umupo si Jesus, and umupo si Jesus, and habang nagsasalita sila, yung mga Pariseo, sabi, the teacher of religious law, mga Pharisees, mga leader ng simbahan, may dinalang babae. Okay? Na nahuli ng adultery, nangangalunya. So nilagay nila sa gitna ng crowd, and then sinabi nila kay Jesus, etong babae na to, nahuli to, nangangalunya, oh. Sabi sa batas ni Moses, batuhin hanggang mamatay. So tinatrap nila si Jesus kung anong sasabihin para may panlaban sila, pero ano nangyari? Sabi dito, but Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Ano kaya sinulat ni Jesus doon? Hindi natin alam. Okay? Verse 7, ano sabi doon? Hinihintay nila, nagdedemand silang sumagot si Jesus. Paulit-ulit. Okay? Kaya, si Jesus, siguro baka sa inis ni Jesus, ang kulit naman na itong mga to. Diba? Sige, ganito. Kung sino sa inyo ang di nagkasala ang maunang bumato? At nagsulat ulit si Jesus. Amen? So, nung narinig ito ng mga nag-uudyok kay Jesus, nabatuhin yung babae o parusahan yung babae, walang sino man ang pumato doon sa babae. At tumayo ulit si Jesus, anong sabi niya? Nasaan yung mga gustong bumato sa'yo? Nasaan yung mga nagdala sa'yo dito? Meron bang nag-condemn sa'yo? Ano sabi ng babae? No, Lord. And Jesus said, sabi ni Lord, maging ako, hindi. Pero, wag ka nang uulit. Amen? So, hindi siya tinolerate ni Lord. Minsan kasi baka yung iba, nagkasala na yun eh. Lord, parang tinolerate mo naman. Jesus tinolerate. Hindi po siya tinolerate ni Lord. Anong sabi ni Jesus? Huwag ka nang uulit. Anong pinakita ni Lord? Grace at love sa tao kesa makipag-argue. Amen? At nakakalungkot minsan, the reason bakit tayo nahihirapan mag-win, kasi baka kagaya ng mga Pariseo, we focus to win on argument imbis na mag-focus tayo na mag-win para sa tao. Amen? So to be effective soul winner is to love them, make friends, not
Convert. Amen? We need to win people. Again, hindi ko sinasabi na i-compromise na natin ang Word of God. Pero we need to be effective soul winner sa paanong parahan. I-handle natin ng tama. Amen? Tamang approach, tamang choices of words every time we share the Word of God. Amen? And next is, yung tinatawag nating start with their interest. Amen? Iba sa inyo parang naisip agad utang na yan. No? Hindi po utang yan, no? Okay? Simulan nyo, magkaroon ng interest sa utang nila para umattend sila. Hindi po. Okay? Build a common ground. Amen? Wag puro about sa atin. Hindi yung, sis, alam mo ba may problema ako? Ay, oo nga, grabe yung problema mo. Ako yung problema ko. Ganyan. Puro ikaw na lang. Amen? Again, we come to people wanting them to be a Christian. Okay? Ngayon lang tanong, Coach, gusto ba nila maging Christian? Minsan kasi baka ganito tayo, hindi Coach, dapat makilala nila si Lord. Isuko nila ang buhay nila kay Lord. Hallelujah! Yes, ang tanong, gusto ba nila agad? Diba? Lalo before, diba, ang tawag nila sa atin, mga Kristiyano is yung mga, ang tawag doon? Alive forevermore. Okay? Papalakpakan, nasasayawan, tapos maya-maya iyakan, di ba? Parang, ang weird. Then yung iba sa atin, grabe, no? Baka minsan masyado tayong churchy. Okay? First time mo pa lang sila na-meet sa life group. Hello, good evening, ladies and gentlemen. Hallelujah, praise the Lord. Masaya ako nandito ka. Di ba? At alam ko, ginabayan kayo ng Holy Spirit na makapunta dito. Nangusap ang Lord sa inyo at hindi kayo nakinig sa mga demonyo na yan. Okay? Nandito kami para ipahayag ang salita ni Kristo. Palakpakan. Di ba? Baka ganun tayo. Sige na, tingin mo ba pag ganun ang approach mo, babalik? Okay? Ano pa tatakutin mo? Brother, sister, attend ka live group ha. Pag di ka umattend, pupunta sa impyerno bukas. Di ba? Ganun tayo minsan eh. So to be effective soul winner, be conversational. Amen? Win their attention first. Know their interests. Yung magja-jive kayo pareho. Amen? Kasi ang tao, hindi sasama sa iyan pag alam niya na interest mo lang or about sa interest mo lang ang ginagawa mo. Isali mo sila. Build a common ground. Amen? Sa mga fellowship, isama natin sila. Iparamdam natin sa kanila that they are belong. Amen? For example, yung pinsan ko po, si Brian, no? Si Brian, tingnan mo, magkamukha ba kami? Okay, magkamukha kami niyan. Okay? So, dati po, pag inaaya ako mag-church yan, ayaw na ayaw niyan. Sigawan mo pa yan, Brian! Ha? Sama ka ba? Hindi, laro ako eh. Di ba? Pero nung inaya ako mag-basketball, sumama. Bray, basketball tayo ha? Hanggang sa nakilala niya na syempre mga kasama natin sa church, di ba? Kasama natin sa Panginoon. At ngayon, nagpapatuloy, hindi lang dahil sa basketball. Amen? Dahil sa kape na din. Okay, hindi. Diyan, di ba? Nakita niyo sumasayaw dito, di ba? Sa ministry. Pero praise God. Bakit? Kasi gumagawa ng way si Lord para makapag-win tayo ng tao. Amen? Kaya po tayo, syempre, may mga networks po tayong tinatawag. Kung ikaw ay young pro, di ba? Build a common ground with the young pro. Di ba? Kung young pro yan, huwag mo isama sa children's. Di ba? Ano kakantahin nila doon? Cocomelon. Okay, so build a common ground with the young pro. Kaya nga meron tayong YAP every Tuesday eh. Tama ba? Okay, ano pa? Men's and Women's Network. Hindi lang every Sunday po nandito natin makikita ang ating mga nanay, tatay. Meron din po sila every Wednesday live group. Okay? Sa mga youth po natin, meron din po tayong youth service. Amen po ba? Marami po tayong platforms to invite people and have fellowship with them. Amen? Saan ba sila interested? Diba? Interested ba sila mag-travel? Work-related? Amen po? Create a common ground. At saan po nagsisimula yan?
sa life group. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hebrews chapter 10 verse 25. Do not giving up, meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Saan po tayo humuhugot ng lakas? Life group. Every Sunday, di ba? Nandito tayo, nagsasama-sama po tayo. Masaya yun, pero saan natin na-open up yung sarili natin? Life group. Kaya sabi diyan, do not give up meeting together. Maging habit po natin na makasalamuha sa kanila. Makipag-fellowship po tayo. Maisama natin sa life group to encourage one another. Amen? So after winning them, consolidate. Anong ibig sabihin niyan? Unite with them. Okay? Samahan natin sila, kamustahin natin sila. Follow up. Importante po ang pangangamusta. Kahit ang sagot niya ay okay lang, importante, kinamusta mo yung tao. Tama, na-check po natin sila. And next is, syempre, kasama ng pangangamusta is yung pagiging good listener. Bakit? Kasi tayo pong mga tao ay may needs. Lahat tayo may pangangailangan. Tama po ba? Okay? People have problems. Sa pagdi-disciple, alamin natin yung kanilang situation. Remember si Jesus Christ, naabot niya po yung hello. Ayan. Di na ako kakanta. Baka mamatay ulit. So, listen. Okay? Know how to listen. Okay? Problema kasi minsan, pag tayo ay nag-win ng soul, minsan, ang gusto natin, makinig ka. Diba? Siya yung makinig sa tinuturo natin. Which is wrong. Dapat tayo, kapag nagdi-disciple, dapat mas marunong tayong makinig kesa magsalita. Amen? Lalo meron silang needs. Kasi pag napakinggan mo sila at na-resolve mo yung needs nila, mas makikinig sila sa atin. Amen po? Kaya tayo po, dapat tayo, marunong po tayo makinig. Minsan kasi baka ganito po tayo. Mula opening prayer, rat-rat-rat-rat. Di ba? Rat-rat tayo ng rat-rat. Pagtapos, salamat po sa pagpunta. Di ba? Communicate with them. Hindi after service, di ba na, okay na, amen, Lord. Di ba? Simpleng pakikinig po sa kanila, sa pinagdadaanan, nararamdaman po ng bawat isa. Mararamdaman po nila na may care tayo sa kanila. Amen? Even sa atin po, lahat, kahit mga leaders, pastor, importante po na napapakinggan din natin sila. May care po tayo sa kanila. Amen? Importante po ang communication. Amen po? Baka kasi yung iba, hindi coach, never mo kung kinamusta, never mo kung pinakinggan. Paano kita pakikinggan? May sinabi ka ba? Diba? Kinaamusta kita, hindi ka nag-reply. Amen? Be conversational. So to be effective soul winner, be a good listener. Sabi mo sa katabi mo ulit, makinig ka. Amen? And next, last is, give importance to people. Amen? Isa sa mga way in winning people to God is pag naramdaman nila na mahalaga sila sa'yo. Amen? Minsan kasi ang akala natin, when it comes to soul winning, kailangan ma-preach mo lang ang word. Tapos tinanggap na nila, okay na yun. Again, winning people is
love. Amen? Winning people start by loving them genuinely. Amen? Bakit? Kasi hindi mo lang yung magiging kaibigan, kundi magiging pamilya mo din yan sa Panginoon. Amen po? Pwede na ba ako samahan ng pogi nating keyboardist? Okay? Ngayon, ang tanong, bakit maraming tao minsan para bang nawala na ang puso sa pagdi-disciple? Posible kaya dahil hindi na natin nakikita kung gaano to ka-importante? Amen? Okay na tayo na coach, nagsiservice na lang tayo every Sunday, nagda-night of prayer. Okay na ba tayo sa ganon? Ba? Let's give importance to people. Kung hindi sila makapunta sa church, tayo ang pumunta sa kanila. Amen? Yung mga special day nila, wag nating kalimutang batiin. Wag tayong makalimot na mga musta. Hindi yung birthday nila, ang una mong tanong, may handa ka ba? Batiin mo muna. Di ba? Happy birthday. Di ba? Wala kang handa. Ako magdadala ng handa sa'yo. Maganda ka na. Okay? Kamustahin natin? Ang pagdi-disciple po ay hindi natatapos sa life group lang. Hindi siya natatapos sa service lang. Give importance to people. Show importance and give value to them. Amen. Love people. Magkaroon tayo ng genuine concern sa tao. Magkaroon tayo ng genuine concern sa bawat isa. Kasi ang pinakasusi sa pagiging effective soul winner, ang pinakasusi sa paglago ng kingdom of God is to love people. Ang tao hindi pupunta yan kapag hindi siya nakakaramdam ng pagmamahal. Amen? Gusto natin maging effective soul winners, hindi ito gusto maging effective soul winner. Amen? Hindi lang dapat love God, love people din. And pag dumating yung time na nawin natin sila sa Panginoon, ang sabi, teach them. Huwag po natin isipin na hindi tayo effective soul winner. Sundin lang po natin to, magagawa po natin. Again, yung pag-i-invite, malaking bagay po yan. To listen to the Word of God, to feel the love of the Lord. Yun naman ang sinabi ni Lord as Christian, let us win soul. Mag-disciple tayo. Hindi sinabi doon sa Matthew 28 na all the church leader and pastors. Ang sabi doon, go and make disciple. Ang kausap, disciple. We are disciple. Amen? Hindi kailangan na magaling ka agad sa Word of God. Kabisado mo ang Bible mula Genesis hanggang Revelation. Ang kailangan lang puso, willingness, intention. Amen? Yung pag-i-invite po natin, that is soul winning. And we are grateful po na nakasama po namin kayo dito. At anong pangako ni Lord? Sabi doon, I am with you. Kaya anong kinakatakot po natin? Sinasamahan ka ni Lord. Amen? After natin mawin, anong sabi doon? Teach them. Ang goal natin is every believer is a leader. Gusto natin ng 1,000 church? We need 1,000 pastors, 1,000 leaders. So every believer is a leader. Amen? Amen po ba? Gusto natin ma-advance ang kingdom ni God? Make every believer is a leader. And naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay leader. Amen? Paano yung coach? Paano yung proseso nun? Yung tinatawag ko nga natin sa schooling na watch me, follow me, do it. Ayan po ang principle ng discipleship I do it, you watch. As your mentor, ito yung ginagawa ko sa pag-win ng soul. Manood ka. I do it, you help. Pagtapos mong makita kung ano yung ginagawa ko, you help. Tulungan mo ako. Di ko kaya mag-isa. Yung gagawin ko, kapag ka nakapag-win na tayo,
sila na yung next. You do it, I help. Ikaw naman. Pagtapos makita yung ginagawa ko, ikaw naman. Mag-win ka, tulungan kita. You do it, I watch. Pagkatapos kitang tulungan, mag-win, panonoodin kita. Alalayan kita, ano pa yung need mo improve. And last, ito po, you do it. Diba? Ikaw na, nagawa mo na, kaya mo na. That is discipleship. Amen. Multiplication, kapatid. Double portion. And kung ganito po ang magiging principle at mindset ng bawat isa sa atin, baka mas lalong hindi po tayo magkasya dito. Amen? Ako po personally naniniwala po ako na lahat po tayo binigyan ng Lord ng ability. And I pray na yung mga ability na meron tayo, yung gifts, talent, ay magamit po natin to win soul and make disciple. Be a disciple maker. Sino po dito naniniwala na dadami tayo? Sino po dito gusto mag-disciple? Amen. Dadami tayo kung lahat po tayo maniniwala na kaya nating mag-disciple. Kaya nating mag-invite ng tao to win them for Christ, not for us. Anong sikreto ng paglago ng isang church at mananampalataya sa Panginoon? Hindi dahil sa ganda ng program na ginagawa natin every Sunday, kundi kaya tayo dumadami kasi mas madami ang nag-i-invite, mas madami ang nagde-disciple, marami ang nagla-live group. Kung lahat po tayo dito ay nagla-live group, ma-attend ng live group, mas lalo pong dadami ang makakakilala kay Lord. Ang goal po natin is to reach people na nangangailangan ng pagmamahal ni Lord, gaya na na-experience po natin. Tayo po, nangangailangan din tayo ng love ni Lord, ng grace ni Lord. Pero sana yung nararamdaman natin ngayon na grace at love ni Lord ay maipasa din natin sa iba. Amen? Huwag lang po tayo maging disciple, dapat disciple maker din tayo. Kasi ang tunay na disciple ni Lord, nagdi-disciple. Amen? Minsan ang tanong kasi, bakit hindi tayo nagde-disciple? Alam niyo po, minsan ang reason, baka yung word, hindi lang yung word na hindi ko alam, coach eh. Alam naman natin minsan ang purpose, alam naman natin minsan ang process. Baka ang reason lang kaya hindi tayo nagdi-disciple minsan, kasi baka hindi na tayo na-empower ng Holy Spirit. Amen? At ang masakit, baka hindi na talaga tayo tunay na disciple. Pero naniniwala po ako na hindi po tayo ganun. Amen? Sana po wag tayo maging deadma lang. Magkaroon po tayo ng pake sa kapwa natin. Especially sa mga kaibigan, kapamilya po natin. Sa pagdi-disciple, makaka-experience talaga tayo ng interruption. Sa totoo lang. Pero, kung gusto po natin gamitin tayo ni Lord, we must be willing to be interrupted. Bakit? Kung mapapansin nyo, noong time ni Jesus, nung nagbe-miracle si Jesus, ang daming interruption. Laging may humaharang. May gustong pumigil. Ang tanong, papapigil ka ba? Ba? Kailan yung uling beses na binisita natin yung kaibigan natin para i-share ang Word of God? Amen? Alam niyo po, merong isang kwento kung saan meron pong isang bata o kabataan, youth to. Papasok sana siya ng church eh. Kaya lang nakita niya puno na. Kaya naisip niya na uwi na lang ako. Pero merong isang usher na willing na ma-interrupt yung sarap ng pag-upo niya doon at binigay yung upuan doon sa bisitang bata o kabataan sa service, and at the end of service tumanggap po yung kabataan sa Panginoon. Alam niyo po kung sino yung kabataang yon? It was Billy Graham. Diba? Isa sa may pinakamalaking church sa ibang bansa. Ngayon ang tanong, ilang Billy Graham na kaya ang pinalagpas natin dahil hindi tayo nag-reach out ng tao?
hindi tayo nag-share ng Word of God sa kanila. Luke chapter 10 verse 2, and He said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. The harvest is ready, especially campuses, but the workers are few. Konti lang. Kaya anong sabi doon? Therefore, pray. Pray earnestly to the Lord of the harvest. Manalangin tayo sa Panginoon at mag-send out. Natutulong sa harvest, magdadagdag. Life group leaders, pastors, kung hindi na po tayo nakakapag-life group, balik po tayo sa pagla-life group. And sa iba po, if wala ka pang nahatinan na life group or nahinto ka sa pag-attend ng life group, balik po tayo sa pagla-life group. Amen po ba? Let us win. Evangelize. Kung hindi po natin kaya magturo, let's invite. Maging habit po natin ang pag-i-invite. Consolidate. Mag-invest po tayo ng oras, relationship doon sa taong dinadala po natin sa Panginoon. Disciple, training, equipping, encounter, malapit na. Schooling, sama po natin sila sa mga life groups. And then send, deploy. Magbigay po tayo ng intentional time sa outreach at life group. Amen. So mag-share lang po ako ng short testimony before ako makakilala sa Lord. So, way back 2013, bala na po kayo magbilang kung anong edad ko. Okay, 19 years old po ako nung nag-start po ako makakilala sa Panginoon. And then, yung tao, which is si Coach Nads, diba, na nasa Malabon ngayon, talagang pumupunta pa yan sa bahay namin para mag-share ng Word of God kasama yung kaibigan ko. And even yung mga kasama ko sa youth before, na young pro na ngayon, grabe, pumupunta sila sa mga campuses to share the Word of God. And hindi po madali ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Pero still, by God's grace, kumilos po ang Panginoon. And I pray and I believe, hindi po malabo na mangyari yan sa bawat isa po sa atin. Because every believer is a leader. Love God, love people. Amen. Reach out people. Discipleship. Disciple. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? And as we worship God, pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng blessing na dumating sa atin. Pasalamatan natin si Lord sa message. And it is a wake-up call for us para tayo po ay mag-reach out ng tao. Amen po ba? Come on, let's worship our God. Hallelujah, God. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Right now, Lord, nakikita mo po ang bawat isa po sa amin. Lord, forgive us. God, patawarin mo po kami if nakalimutan na namin, God, yung mission namin, Lord, to win souls and make disciple. Right now, maybe some of you here, nag-i-struggle ka in your schedule, or maybe yung puso mo na bago na. Right now, hayaan mo si Lord na pumasok muli sa puso mo. Papasukin mo ulit si Lord sa puso mo. Lord, baguhin mo po ulit ako, Panginoon. Lord, gusto po namin ang pagbabago. Lord, ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin ngayon, Lord, dalangin ko, Lord God, Ikaw po ang gumawa ng way para masolusyonan ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, alam namin na may plano ka. Alam namin na may plano ka sa bawat isa sa amin. And Lord, sa lahat ng first timer na narito, dalangin ko, Lord God, through your message, Panginoon,
Ikaw po ang humipo sa puso ng bawat isa po, Panginoon. Bawat isa po sa kanila, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na yung banal na Espiritu ang bumuhos, Lord God. Hindi lang sa mga first timer, kundi sa bawat isa po sa amin. Lord, wala kaming kayang gawin kung wala ka. Lord, patuloy na ang pinasasalamatan. Lahat ng pagpapalang binubuhos mo. Salamat, Lord, sa ministry na meron kami. Come on, church, pasalamatan natin ating ministry, sa buhay ng ating mga pastor, ang buhay ng bawat isa, ating mga life groups. Lord, maraming salamat po. Panginoon, patuloy po kaming patatagin. Lord, we want unity in this church. Kung ano man po nakikita, gawa ng kaaway, Panginoon, sa lugar na to, in Jesus' name, winawasak po namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, wala po siyang kayang gawin, Panginoon. Protect our church, Lord. Protect our pastor. Protect our members, Lord God. Lord, I pray, blessing upon blessing. I declare blessing, Lord, sa bawat isa. And right now, kung may nakaka-experience man dito ngayon, na sakit karamdaman, I will pray for you. Lord, I pray for healing sa bawat isa. Physical, emotional, spiritual. Lord, let your healing flow in Jesus' name. And this morning, I want you to receive healing right now. In Jesus' name, declare healing. I declare blessing. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa mensahe mo. Salamat, Lord, at marami kaming natutunan, God, sa mensahe mo ngayong araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng mga taong dinala mo rito at naniniwala kami, Panginoon. Sa mga susunod na araw, Lord God, makakasama namin sila at magsasama pa ng marami pang, Panginoon, na gustong makakilala sa iyo.